For the past ilang araw na rin, may mga nagre-request sa akin na gumawa tayo ng pinaka-simpleng or the simplest na solar charger na pang cellphone. So ito yung request nila na kung saan ayaw nilang nagdadala sila ng power bank kasi naisip siguro nila na ang power bank ay paminsan nadadala nila na wala naman palang laman, kumbaga walang charge. Nakakalimutan nila nung gabi na ma-charge. Kaya sinabi nila sa akin, mas gusto daw nila yung solar lang na kung saan, kahit saan daw sila nagpupunta, dala-dala nila ito, pwede nilang masaksak agad yung cellphone nila. Readily, magcha-charge na kaagad ito sa mga phones nila. So ito yung pinakasimpleng gagawin natin. Dalawang major parts lang ang kailangan natin ditong sa gagawin natin na to. Yung components nito ay nabibili lang din online. Pwede kayong mag-leave ng comment and then sasagutin ko. Ito ang hahanapin nyo online. Ito ang tinatawag nilang DC-DC back converter. So ito ay mula sa higher voltage, ida-drop niya ito to 5 volts. Parehas na DC yun. Meaning, DC yung input, DC rin yung output. Ito, same lang to nung nauna, yung pula kanina. Ibang manufacturer lang to. So, the same pa rin. Mula sa higher voltage to, then ida-drop niya to exactly 5 volts. Pero para dun sa mga gustong makita yung value ng input, ito yung pangatlo. Mas maganda kasi to kasi meron siyang voltage display ng input. So, makikita mo, mamomonitor mo yung mismong voltahe na pumapasok dito sa circuit na to. Pero garantisadong silang tatlo 5 volts ang output nito kasi kung napapansin mo, USB ports ang output nito. So ang nilalabas ng ating USB ay 5 volts, standard yun. So DC, DC. Yun ang ginagamit nating pang-charge ng ating mga phones, pang-charge ng ating mga power bank, pang-charge ng ating mga Bluetooth speaker. So 5 volts ang labas, which is DC, at ang input naman ay DC din na medyo mas higher nga lang kaysa sa 5. So ito yung output, no? Ito yung USB. Dito natin i-connect mamaya yung ating load. So yan, no? May sulat 5 volts. Ito naman wala nga lang nakasulat pero 5 volts din yan. Pati rin to 5 volts din ang output nito. Normally ang input dito ay mula 24 volts hanggang 6 volts. So kung manotice mo, higher siya ng konti kaysa sa output na 5. So ito yung mga input terminals nila. Notice niyo lang yung mga polarity, ha. Ingat-ingat lang. Ito maganda kasi dito iniipit lang yung wires. Gagamitan mo lang to ng screwdriver. Ayan, ganito lang. So pwede mong higpitan, pwede mong luwagan. Kagandahan nito, pwede to doon sa mga hindi marunong gumamit ng soldering iron. So makakagawa talaga kayo kahit wala kayong soldering iron. So ito at ito, kailangan mo ng soldering iron. Ito hindi. So yun ang maganda. Tsaka may display pa to. Kikita mo pa yung input voltage mo. Ito yung the best. Ito okay naman to sa mga talagang electronic enthusiast na. Pati ito. So ito yung ating unang component, no? So mamili lang kayo dyan kahit saan dyan sa tatlo. Ang pangalawa nating component ay ito. Ito yung ating solar panel. Ang solar panel natin na to ay rated at 9 volts. So 9 volts yan, no? Kung makikita nyo, ayan. Ito yung kanyang specs. 3.5 watt ang kanyang peak power at ang voltahe ay 9 volts. So ayan, 3.5. Yan yung pinaka-maximum niyang kayang i-output na power, 9 volts. Actually, hindi totoong 9 ang nilalabas nito, no? Pag masyadong mainit, pwedeng more than that. Ang maximum current naman ay 0.38. And then yung ibang mga values, hindi na kailangan yan. Hindi na masyadong kailangan.
So polycrystalline yung solar ko na to. Ito. Sa mga nagtatanong kung gaano kalaki to, ganito oh. Ayan, isusukat ko sa kamay ko. Ayan. Maliit lang to. Kasyang-kasya to sa bag nyo. Ayan. May mas maliit naman ito kung gusto nyo talaga ng mas maliit pa. Ito naman ang output terminal niya. So ito yung output terminal niya. Jack. DC jack. Male DC jack. At kailangan natin ng female, no, na DC jack. Dito natin isasaksak yung male. At kailangan nating isusolda yung female jack na yan. Ito. Doon sa ating DC-DC back converter. Para naman doon sa hindi marunong magsolda, pwede nyo nang hindi ito gamitin tong DC jack na to, no? Putulin nyo na lang at idirekta nyo na doon sa DC-DC back converter. Okay, so magsusolda muna tayo. Ito yung prepare kong wire. At ito na yung female jack. So soldahin natin. Ayan. Ayan. So ayan, kailangan mong hila-hilain ng konti. Tingnan mo kung matibay ba yung pagkakasolda. Ganyan. So pwede na to. Okay na. Babalatan natin. Ito nga palang wire ko ay silicone ang kanyang insulator. Magandang klase ito. Ayan, bagay yan dun sa mga mainit na temperature. So ngayon, iipit lang naman natin tong wire na to dito sa terminals ng input ng DC-DC back converter na to. Ayan. Luwagan lang yan. Napakadali. Ayan. Then higpitan. So ito na lang ang aking ipapakita kasi yung solda-solda medyo mahirapan yung karamihan. Sinolda ko nga lang tong DC jack na female. Ayan na siya. So ngayon pwede na natin i-connect dito yung ating solar at i-connect yung ating load. So ito na yung solar. So, i-connect ko na yung DC jack na male dito sa DC jack na female. Etong solar na to, lalagay ko sa labas. Mahaba naman tong wire nito. Around 10 feet yata to or 5 feet, ganun. So, na-notice nyo, oh, yan umiilaw na yung LED nyo. So, dahil lang yan sa liwanag ng ilaw ko. Meron kasi ako ditong LED bulb sa taas. Ayan. So, kalasin lang natin tong wire. Then, set up na natin tong solar doon sa may araw. Okay, lagay ko lang muna to dito sa harap ng camera, yung DC-DC. Then, yung panel ilagay doon sa araw. Ayan. Okay. Ayan, pinatakpan ko muna so hindi pa to umiilaw. Then, pakitanggal nung takip. Ayan na, umiilaw na siya. Ayan na. So, nakita nyo yung LED, umiilaw. Pero nakita nyo yung display. Yung display niya, yung voltage display niya, yung voltmeter niya. Nagbi-blink-blink, no? Actually, sa camera lang yan. Sa mata ko, hindi yan nagbi-blink-blink. Dahil yan doon sa 60 Hz. Doon sa LED LED bulb na nasa ulunan ko. Ayan, pinatay ko na yung ilaw. Ayan o, kita nyo, hindi yung nagbi-blink-blink. Ayan, klaro na ba? Ayan, okay. Nasa mga 10.4, 10.5 o somewhere doon. O yan, mas klaro, ayan. 10.6, 10.7, depende sa liwanag doon sa labas. So yan ang input natin. So, sure naman na ang output nito ay 5 volts. Okay. So, kukuha muna tayo ng load. Kuha lang ako ng phone. Okay. Ito na yung phone. Isasaksak na natin to dito. Ito yung wire. USB, no? USB yung gagamitin natin na cable. Yan, type C. Okay. So, plug muna natin dito sa ating phone. Okay. Basag nga pala yung phone ko. Okay.
Then, ito ay i-connect na natin dito sa USB output. Okay. Yun! Ay, 100%. So, puno rin pala tong phone ko na to. So, fully charged. Anyways, makikita nyo naman, nagcha-charging. Ayan, nakailaw yung pula. Ayan, oh. Ayan, oh, may kidlat. Ayan, oh. Oh, yan. Ayan, ayan. Ay, naku, nawala. Ayan. Oh. Ayan, oh, ayan. So, charging. Ayan na naman, nagbi-blink-blink na naman yung nakikita nyo, no? Inilawan ko na naman kasi inon ko na naman yung overhead na ilaw ko. Ayan, tatanggalin natin. Then, isasaksak natin ulit. Ayan, oh, 100%. Tanggal. Then, connect ulit. Lalabas yung 100%. Ayun. So, nagcha-charging na siya. Okay. Nakita nyo, ha? Ito lang yung setup. Kailangan mo lang nitong DC-DC back converter. Ayan, pinatay ko muna yung liwanag para hindi nagbi-blink-blink yung display. Ayan, 9.6, 9.5. Kita nyo, nag-drop yung voltage. Tanggalin natin. Ayan, oh, bumalik siya, so 10 point something. Ayan. Ang tawag dyan ay loading effect. Ayan, oh, loading effect yan. 9.6, 9.7. Loading effect yan. Bumababa yung voltahe. Ayan, bumalik siya sa 10 kasi tinanggal natin yung load. So, pag ibalik natin, babalik na naman siya sa 9.6. Ganon. Okay. So, meron na tayo solar charger for our cell phones. So, lagay na natin to doon sa arawan para ay, fully charged nga pala tong phone ko na to. Pero, papakita ko sa inyo kung ano yung full setup nito. Alis lang muna tayo dito sa aking working area. Punta tayo doon sa sahig. So, ito yon. Okay. Ayan, sasaksak natin. Ayan, sasaksak. Yun. Nag-charging. 100% pa rin. Kasi fully charged nga yung phone ko. Okay na. Ayan, nakikita nyo yung pula. Naka-on. Next time, gagawa naman ako ng ganito pa rin. Solar charger pa rin. Pero meron na siyang lithium battery para ma-store natin ang power. Sana nakatulong ito. Thank you, thank you. Please like and subscribe mga guys. Thank you. Salamat.